Hi, good morning. Coach Marvin here, and tonight I'll show you paano po tayo paprocess sa ating City Hub portal. Right? So this is much updated version po ng ating City Hub, and uh, meron na po siyang function that you would be able to transfer inventories going to a pickup hub. So ganito po siya. Okay, so typically pag login mo sa iyong platform doon sa portal ng City Hub, merong lookup. So, ito pong portion na to ay ginagamit para sa mga regular distributors na mag-order sa iyo. Okay? But then, kung kayo po ay magta-transfer ng inyo pong codes sa mga pickup hub, no, na malapit po sa inyo, so what you're going to do is to click on the tab transfer. Okay? So, tapos, inyo po yung new transfer. And then, sa search nyo po dito kung ano po yung email ng pickup hub na tatransferan nyo po ng inventaryo. And so, check po natin siya. So, ayan. So, this is just a dummy pickup hub. No? So, makikita nyo po dyan. So, sa location po yung pickup hub na yan. Then, continue. So, lalabas po dyan kung ano po, no, ang ita-transfer nyo po pickup hub. So makikita nyo po dito sa select items, makikita nyo po dyan kung ilan yung available na inventory nyo. Let's say you have 10 available na 100 grams na barley. And dito meron kang 10 available na 45 grams. So you also have 10 available bronze, silver, 5, and starter package. So let's say, ito po ay mag-o-order, transferan nyo po na, let's say, 5 po. Okay, 5 starter package. So then, ito naman ay ganun din. Kailangan siya ng 5 silver pack. And then, say, uh, dalawang silver and bronze. So, kung titingnan mo po yan, so, yung breakdown niyan, yung 5 silver package ay, ah, ayan po. So, mabibili niya po ng ah, 9, 9,890. So, kung ano po yung discounted na package po ng Pickup Hub, ganun din po. So, yung bronze po, 5, ganun din. So, basically, ang savings niya po dito, ayan. Then, ang total po niyan, so, ayan po. So, normally, kapag ang pickup hub ay mamimili. So may mga diskwento po siya doon. So kung ang margin niya po doon sa product ay 45%, like for example, so naglagay po tayo pala ng ano. So naglagay tayo ng 5 nito. Okay, then 5 rin nito. 45 and 100 grams. Okay, so kung tinignan nyo po yung summary po ng breakdown yan, so, itong 45 grams niya na 5 pieces. So, this is equivalent to 40% discount na. Okay? So, ngayon, provided that you would be charging, depende po, no? So, pero normally may extra fee po yan. So, you can simply repair po sa ating guidelines in terms of how much fee you would be charging doon po sa ating mga GitHub. Pero po doon po sa mga loose item po natin, yung city center po, city mega center ay meron pong 5% na override sa mga pickup hub. And meron po siyang ano naman significant yung margin niya doon sa kanyang mga packages from city mega center over po doon sa mga pickup hub. So ganyan po 'yan. So after niya po 'yan, no, if she'd like to charge any shipping fee, maglalagay na lang po siya dyan. So, kung let's say, maglalagay tayo nung ipapadala mo siya, no? Kung let's say, isi-ship mo siya, let's say you would be charging, let's say, 200 pesos for the shipping, right? So, whenever na
Then may extra fee siya, handling fee. So, ayan. So, makikita niyo po dyan, naka-specify na yung shipping fee at saka yung extra fee. So, hindi na po tayo naglagay that should be done manually. So, ngayon, upon paying and releasing nung inventories nyo po doon sa pickup hub po na yan, whether outright niya pong babayaran or ipapadala niya sa inyo po yung payment, and then he will just simply ship the product to her or to him. Ganun po siya. Okay, then we just create transfer. So, pag transfer niyo po, transfer created successfully. So, so yan po, hindi pa po kumpleto yan. So, mayroon parang final confirmation pa po yan. Sapagkat mag-transfer mo sa kanya, ina-assign mo lang po, pero hindi pa siya paid. So, pero pag minark as paid na po dyan po okay? So, you can, ano po yan you can simply, uh, screenshot nila siguro later lalagyan po natin ito ng parang invoice. So you can send the invoice to that person. Okay, so para ayan. Okay, so upon verifying it, so you can mark it as paid. So pag na-mark niyo po na siya ng paid, ayan po. Okay. So makikita niyo po 'yan, magre-reflect po 'yan dun sa inyo pong transfer. So, ito po yung outgoing transfer nyo. So, ayan po yung breakdown ng outgoing. Meron ka po tinatawag na incoming. Yung incoming naman, ito yung galing sa opisina o kaya sa ang malapit na branch ka po ng order. So, yung incoming po, andyan din yung parang history niya. Then, your actual inventory would be here. So, kung mapansin nyo po, yung inyo pong starter, nabawasan na ng 5, yung bronze, silver, and yung inyo pong mga loose item. So, that how it goes, no? So, kung ikaw naman, ganun po yung anyong pag-transfer. Ito naman more on replenishment. Then, dito po yung mga summaries and breakdowns po ng sales. Ito po yung inyong po mga fulfillment. So, magpo-propagate naman po yan in time. So, meanwhile, ganun po. Pero pag mga regular, let's say, mayroon ka pong regular orders, let's say, meron pong order dito, like this one. So, hinanap natin siya. Ayan. Hmm. So, Powerwell. So, wala siyang available. So ganyan po lalabas yan pag walang available. So, yung city center, hindi ko po lalagyan ng na available na inventories per camis. So, ganun po siya. Sabihin niya sa'yo na insufficient inventory, you cannot proceed with your order. Okay, so whether that would be for packages or loose item, para sa mga distributor po, dito po siya maglo-look up. Okay. So, bibigay po ng distributor yung kanyang uh, order number. So, whether that would be package or a loose item. So, ganun po siya. Okay, for distributors, and again, para po naman sa mga pick-up hub, dito po siya nagpa-process, new transfer. Right? So, ganun lamang po siya kadali. And please prepare for our guidelines and manual para po doon sa detalye po nito. Marami po salamat at good morning po until our next technical session.